Sa makausapa mga kaigsunan, nagapaabot ako kaninyong tanan sa usa ka malipayong gabi. Ang panagtigom nga sama niini tinguha nako ug tinguha naton tanan nga magdala sa ato og kaayuhan. Dinhi sa atong tema, choosing to do what is right, padayon ta sa ikaduhang bahin sa benefits and blessings in fearing the Lord. Ang mga kaayuhan ug ang mga panalangin diha sa pagbaton og kahadlok sa Ginoo. Mga kaigsunan, ayaw ninyo ipalayo ang inyong pangunahuna sa dagan usahan ay sa atong leksyon. Atong gitun-an atong milabayng Miyerkules nga ang mga panalangin puros gyud ni maayo. Apan kung magisgot ta og gante, reward in English, ang atong hinumduman nga ang gante sa dili matinuohon, masinupakon, dili masinulundon, ang ilang gante mao ang silot. Apan ang matinumanon, ang gante niya mao ang panalangin. So, rewards are not always good things because you will be rewarded by being punished if you do the wrong things and if you reject the counsel of God. But you will be rewarded with blessings if you do what is right. Sa akong pagbalik-balik niya ng duha ka pulong, ako manghinaot nga dili na kamo ma-confuse, dili na masamok niyong pangunahuna sa pagsabot niini. Basta panalangin, basta blessings, maayo gyud na. Bisag mo yung tag blessings in disguise, but it is still a blessing and it is good. So combine this, blessings and benefits. Karon sa atong pagpadayon, diha ta sa Psalm chapter 34 verse 11. Ang Dios andam nga mutudlo kanato ug unsa ang pagkahadlok nga na niya. Teacher man gyud ang amahan. Bisan og moingon ta nga teacher, comforter og guide ang Holy Spirit. Pero ang Dios nga amahan matinabangon, magtudlo ug andam siya nga mo tudlo. Busa sa Salmo 34:11, ang sulti dinhi mga kaigsunan, "Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord." Naapil na nato ni ganiha o sa milabay natong pagtuon nga sa Salmo 34 daghan kay mga butang nga angay natong matun-an mahitungod sa pagkahadlok sa Dios. Apan dinhi karon sa verse 11, nagpahibaw ang Dios. Iyang gipaabot sa imo, igsuon, sa ako ug sa aton tanan, nga kutob sa muduol sa iya, kutob sa mangayo ug kahibalo gikan sa iya, andam siyang mutudlo. Mo'y hinungdan nga ang Dios nag-ingon, "Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord." Muna ang katuyuan nga matudloan ta. Ang tao nga way kabangkaagan, ang way nakatunan ba? Maglisod na siya og pagsabot. Apil na ang mga espirituhanong mga butang. Muna hinungdan nga, ablihan nato atong pangunahuna, ablihan nato atong kasing-kasing nga andam kini nga magdawat sa mga pagpanudlo sa Dios. Okay, karon tan-awon nato ang dugang nga mga benefits, diri man tas benefits and blessings alang sa maghimo og maayo. Ipadayon nato atong pagtuon. Psalm 33 verse 18. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. Tanawa, ingon ang balaang kasulatan. Ang mata sa Ginoo anaa kanila nga nagakahadlok, nagbaton og kahadlok. Basta nga kita adunay pagkahadlok sa Ginoo, ang mata sa Ginoo naa uban nato. Ang ipasabot niini makaigsuunan,
Sobra pa sa nakakita sa ato. Sobra pa sa nakamatngon kung sa itong ginabuhat. But when the Bible says that the eye of the Lord are to those who fear Him, it means God is watching over us. Tanaw siya sa atong sitwasyon. Nga andam nga mo, tabang, muhatag kalinggawasan, muhatag kadaugan sa mga panahon nga naatas kakuyaw, sa mga panahon nga nagaatubang tag mga pagsulay sa kinabuhi. Mao nay ipasabot, the eye of the Lord is upon them. Hibaw ang Ginoo sa atong sitwasyon. Hibaw siyang mapahamutang. Kung sa mga panahon nga ginabati nimo igsuon, murag gibiyaan ka sa Dios. Nga inigsangpit nimo murag wa nay motubag. Be of good cheer. Pagkalipay. Kay nagpromise ang Dios. Ang iyang promesa naglangkob sa pag-ingon. Di taniya biyaan, dili taniya pasagdan. Mao na nga para nga ang iyang pagbantay nato para di taniya pasagdan, magbaton og kahadlok nganha niya. Lain pa nga verse. Psalm 34 verse 7. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Mao ni karon sa Psalm 34, 7 ug 8. Ang anghel sa Dios mao ang nagabantay kaniya ug kanunay ning nagahimo. Encampeth. This means that we have a guardian angel. Dunay anghel nga dili nagabiya nato. Nagatan-aw nato, nagamatngon para nato alang sa atong kaayuhan. Ug ang ingon nini nga pagkasulti sa balaang kasulatan, kung magisgot dili nga ang anghel sa Ginoo mao ang nagapalibot, mao ang nagauban. It means that even if we are in danger, as long as we do what is right, God's angels are able to deliver us. Ang kalinggawasan, ang kadaugan, ang iyang ihatag nga solusyon sa mga lisod nga sitwasyon, iya ginang igahatag. Delivers them. Nagahatag og kalinggawasan. Ug mangutana mo, Pastor, nganong na may mga kalisod sa kinabuhi? Usas tubag nato ni Anay John. Aron makita nimo nga sa pagsulay na ay kadaugan. Di man nimo makita ang kadaugan kung dili tahulgaon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mao na nga diha nato makita ang kalinggawasan kung nag-agi tag mga kakuyaw sa kinabuhi. Busa igsoon ay kalimot. Verse 8 nagaingon, "Oh, taste and see that the Lord is good." Taste and see. Matilawan ta nimo, makita unta nimo, mag-eksperyensyahan nimo nga ang Dios maayo gayud. Taste and see that the Lord is good. Unya ang pagtapos, blessed is the man that trusteth in him. Munay butang nato itong pagsalig sa Ginoo. Maunay ingon nga nagakahadlok sa Ginoo. Okay? Next time nga agian ka og pagsulay, magtuon ta. Sabi ninyo, masayon lang kaayong isulti ni. Lisod sad bisan sa akong kaugalingon. Pero mo ni ang napupo na ito nga leksyon. Nga inig-abot sa mga pagsulay, imbis ma-discourage ta. Imbis mangluya ta. Mo na discourage ha, pagpangluya. Atong hinumduman ang saad sa Ginoo. Kay ang Dios galingkod siyang trono, ang Dios gamanan sa tanan, gitugot niya ni mga kalisod sa atong kinabuhi, tun-an nato nga maitugyan nga na niya. Kay siya hibawong mo pahaluna, siya mahibalong mo plastar, ug kung nagbaton man ta og pagsalig niya og pagkakahadlok sa atong Dios, hinumdumi
siya'y may kagahom. Ipaluna ra niya imong sitwasyon. Ang kadaugan maangkon gyapon nato. 2 verses after that, nana ko sa Psalm 34 verse 9. O fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. Pulong gihapon ni sa Ginoo. Inspired gihapon ni nga pulong sa Ginoo. There is no want to them that fear Him. Kung natay paghadlok sa Ginoo, nagpasabot natay pagsalig niya, walay magkulang sa ato. Maka-experience ta nga adunay mga panginahanglan. Apan ang grasya sa Dios supisyente. Paigo. Tanawa ang experience ni Apostol Pablo. Doon na siya balatian. Ingon siya, gisangpit naman nako ang Ginoo tulo ka higayon. Dili lang na katulo ka beses niyang giampuan. Ang ipasabot niya na sa usa ka pangalyumpo nga pag-ampo, iyan ang gida sa Ginoo ang iyaha nga balatian. Apan ingon ang Dios, ang akong grasya supisyente. Paigo alang kanimo. O si Apostol Pablo nag-ingon sa iyang sulat sa mga taga-Korinto. Asa ako maluya, akong pasalamatan ang Ginoo. Kay sa panahon nga ako maluya, makita nako ang gahom sa Dios. When I am weak, then I am strong. Asa nako makita nga ako maluya, makita sa nako nga maligon ko sa tabang sa grasya sa Ginoo. Mo na hinungdan mga kaigsunan nga og agian man ta og pagsulay, dili ta nga manghuyhoy dayon sa abaga, dili ta nga mawad-an dayon og kadasig, kay sayon ra balang kaayo nga maapektuhan ang pag-alagad sa Ginoo. May mga Kristohanon nga tungod sa problema dili na mosimba. Apan ang kinahanglanon kung doon na kay problema, mas labaw kang mosimba. May moingon siguro nga na problema lay ko, akong problema ni na ospital ko. Makasimba man gihapon ta bisag naa ta sa ospital, pero akong pasabot nga kung going to church physically, ang atong church attendance nga physical, ang sakit pwedeng makapugong. Apan mga kaigsunan, ang akong ginapasabot, sahay dunay mga panaglalis, dili pagkasinabtanay, unya ang uban musulti dayon, dili na ta mo simba. Maapil ang bulaton sa Ginoo. Do not forget, when you go to church, your purpose is to serve the Lord, worship the Lord, but also to be reminded about His words that brings triumphs and victories for us. Mao ginay tuyo. Wa to tag simbahan tuyo ginato simbahon ng atong Ginoo. Apan ang usa nga atong katuyuan didto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagkupot sa mga pagtulon-an niyang ginatudlo, usa ka paagi nga naa kay suliran, imong gidala sa pag-ampo, ni simba gyapon ka sa buhi nga Dios. Ang pulong nga imong mabatian mo palig-on sa imong kinabuhi, unya makapangunaw na kang maayo. Himuon nimo, desisyonan nimo nga makatabang og sulbad sa imong suliran. Okay, additional nga benefit yan ang pagkahadlok sa Ginoo. This time, naata sa Proverbs 22 verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. By humility, tanawag yun pagayo pagkamapainomsanon, unya pagkahadlok sa Ginoo. By humility and fear of the Lord are riches. Muni ang ihang saad. And honor and life. Kung ikaw magbaton og pagkahadlok sa Ginoo, mabatunan usab nimo ang bahandi. Riches and treasures. Bahandi. Honor, pasidungog. Lain ng madato ta nga ikauwaw ang atong binuhatan. Lain ng dato ta unya ang pag-uswag nato tinikas nga paagi. Lain ng kita nag-adunahan,
pero pag panglimbong sa uban dili gud maayo. But when you become rich, when you have riches, and it is coupled with being honored, nag-asinso ka, nagmaayo ka, nag-adunahan ka, kay gipanalanginan sa Ginoo ang imong binuhatan nga maayo, mauna ang tawag honor, pasidungog. Muna nga dili ta nga kanang limbong nga mo moangkon og daghang salapi. So this is the part of the blessing of the Lord. Riches, honor, life. Ang kinabuhi nga gisulti dinhi pwedeng extension sa kinabuhi. Ang kinabuhi nga gisulti dinhi character ba man. Kung buhi man lang ta niya gi-assassinate na ang atong character, daot na ba, giguba na, dili gyapon maayo. But riches will come if you fear the Lord. Honor will come. You'll be honored. And then life. Ang life po nga naa dinhi, pwede po magakahulugan good health. Kay doon ay ubang tao nga, buhi pa. They are still alive. But they seem to be dead already. Because many members of the body are not functioning anymore. Di na makakita, di na makabate, di na makaistorya, di na gani makakaon, tubo na lang. Ay, buhi pa. Pero gulay na nga ingon. Ang gawas ni ana, dili na po na life nga saad dinhi kung mao na ang ato. Di na gani makalihok ang tanang membro sa itong lawas, makalihok na lang, mata na lang nga magpitok-pitok, maghangad-hangad. Dili ingon na ang plano sa Ginoo. Busa mga kaigsuunan, ang susi aning tanan, pagkahadlok sa Ginoo. Will come after fear of the Lord, riches, honor, and life. What will a man seek kung naa ning tulo? Kabtangan naa na, salapi naa, pinasidunggan kay maayong binuhatan. Unya, kinabuhi, piskay nga panglawas. Ug kanang tanan maangkon nimo kung makabaton ka og pagkahadlok sa Ginoo. Choosing the right things. Fear the Lord because riches and honor and life will also follow. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. To God be the glory and shalom.